Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel, Steno 101. At para sa video na ito, tatalakayin natin ang mga sumusunod na tunog na makikita sa inyong screen. Magsimula tayo sa tunog yo. Ang hunlaping yo o ang mga salitang nagtatapos sa yo ay sinusulat ng pinagsamang tunog e at o. Ito ay tinalakay na rin natin sa araling pang-apat at ayan yung mga salita naman na nagsisimula sa'yo. Kaya mas maganda na panoorin nyo na rin yung araling apat para mas makasabay kayo o mas maintindihan nyo yung mga susunod na aralin. Ang mga halimbawa ay radyo, anyo, disenyo, panyo, at sipilyo. Dumako naman tayo sa mga tunog na a, e, ay at ayo. Sinusulat ito ng maliit na bilog sa loob ng malaking bilog. Parang ganito. Ang mga sumusunod na halimbawa ay pait, bait, pagkain, sasayaw, masaya, malayo, at ayoko. Ang tunog oy naman o ang hunlaping oy o ang mga salitang nagtatapos sa oy ay sinusulat ng pinagsamang tunog o at e. Ang mga sumusunod na halimbawa ay matutuloy, kahoy, daloy, baboy, at simoy. Ang tunog uya naman ay ang pinagsamang tunog u at ya. Ang mga sumusunod na halimbawa ay luya, nguya, kuya, puyat, at buyangyang. Ang panlaping naman ay isinusulat ng ganito. Ang mga sumusunod na halimbawa ay umalis, sumulat, umiyak, umasa, pumitas, at bumitaw. At para naman sa huling tunog na tatalakayin natin para sa video na ito, ang hunlaping an o in o ang mga salitang nagtatapos sa an o in ay sinusulat kapareho kung paano sinusulat ang letrang N. Ngunit, kung ang salita ay nagtatapos sa patinig, sinusulat ito ng kahiwalay. Nakahiwalay siya. Pero kung ang salita ay nagtatapos naman sa katinig, sinusulat ito ng karugtong pa rin. Maliban na lamang kung ito ay nagtatapos sa Y at W. Ito, dumako tayo sa mga halimbawa para mas maintindihan. Una ay bituin. Dahil nagtatapos ito sa patinig o vowel na tunog U, kaya nakahiwala yung letrang N o tunog N.
Sunod ay isdaan. Nagtatapos din siya sa patinig na a. Next is bigayan. Nagtatapos din siya sa letrang Y. At para naman sa mga salitang nagtatapos sa katinig o consonant, tulad ng palakpakan, nagtatapos ito sa katinig K. Next is lisanin at lubusin. Kung tayo ay nalilito pa rin, tatandaan lang natin na nakahiwalay ang letrang N o tunog an and in kung ito ay ang salita ay nagtatapos sa patinig o vowel in English. At kung nagtatapos din ito sa Y at W. Nakadikit naman ang letrang N o ang tunog an and in kung ito naman ay nagtatapos sa katinig o ang salita ay nagtatapos sa katinig or in English is consonant. Yan. And that's it, ka-speedwriters. I hope you understand the lesson for today. If you found this video helpful, don't forget to hit the subscribe button and notification bell so you won't miss any of my next video. Happy learning and thanks for watching!